Topic natin, impeksyon sa puwerta ng babae. Gusto nyo bang malaman ano ang tatlong dahilan? Yung una, yung tinatawag na yeast infection, Makati yan. May tinatawag din na bacterial vaginosis dahil sa bacteria at meron din dahil sa parasite of protozoa, Trichomonas. So magbibigay tayo ng mga senyales, symptoms, sintomas, paano nyo malalaman alin ba yung nagkaroon kayo. So umpisahan natin sa yeast infection. Ang sintomas nito, mahapdi. Mahapdi, makati, mainit, masakit lalo na kapag umihi, mapula dun sa balat, magayong balat, may discharge. At nangyayari ito bago kayo magregla at nababawasan yung infeksyon pagkatapos ng regla. Nakita nila mas nagkakaroon ng mga yeast infection ay yung nagkaroon na ng pagtatalik, so yung may partner na. So maaari kayong may tanong, ano ba yung mga tamang paniniwala o hindi tamang paniniwala sa dahilan o causes ng yeast infection. Huwag nating isipin na lahat ng infeksyon, yung lahat ng may pangangati at discharge sa ating puwerta ay dahil lamang sa yeast infection. So sinabi ko nga, tatlo yon. At ito ang uunahin natin. Yung paniniwala natin doon sa yeast infection, dahil ba nakipagtalik? Oo, maaaring dahilan kaya dumami ang kaso ng pagkakaroon ng yeast infection. Sabi naman ng iba, number 2, matatamis kasi ang kinain niya. Actually, yung matatamis na pagkain, wala pang patunay, pero syempre, yung mga diabetic, mas nagkakaroon sila ng yeast infection. Pagdating naman sa antibiotics, yung mga nag-take ng antibiotics, yes, maaaring magkaroon ng yeast infection kasi napapatay niya yung mga good bacteria na lactobacilli. So, mas dumadami yung yeast doon sa puwerta ng babae. Sa pagsuot naman ng damit, syempre, mas gusto natin yung mga maluluwag na damit, yung mga white underwear, o yung mga iwas muna doon sa mga thong panties. Pagdating naman sa mga pag-control ng panganganak, nakita nila yung IUD, yun yung mas nagkakaroon ng mga yeast infection. Yung mga buntis, nakita din nila, mas may yeast infection kasi nga mas mataas yung kanilang estrogen. Yung mga mababa naman ng immunity o yung mga may sakit, nakikita din na posibleng magkaroon ng yeast infection, do kulang pa yung mga pag-aaral. Paano nyo malalaman kung yeast infection ba yon? Makate at ito parang kesong puti yung discharge. Bukod dun sa makati, masakit, sabi ko nga, mapula dun sa puwerta. At dahil nagkasugat na pag-ihi, mahapdi, mainit, yun yung mga nararamdaman. Ito yung mga nakikita doon sa microscope ng mga doktor, kaya kailangan yung pumunta doon sa inyong OBGYN. Pag meron kayong nararamdaman, ipakumpirma sa OBGYN, alin ba doon sa tatlong sinabi ko ang dahilan ng discharge ninyo at saka yung pangangati ng puwerta. Ito kasi yung yeast, ito po yung nakikita nila, yeast infection. Pumunta naman tayo o dumako naman tayo dun sa bacterial vaginosis. Ang pagkakaiba niya, kaya siya may drawing na isda, yung discharge niya, amoy malansa. Yung trichomonas naman o yung parasite, talagang mamumula yung puwerta ng isang babae. So, ang bacterial vaginosis, ang nangyayari kasi, ang pangunahing dahilan, merong discharge, kulay gray, pwedeng white, kulay green ang discharge, malansa ang amoy, ganun din, mainit, masakit kapag umiihi kasi nga nagkaroon ng pangangati at syempre, nakamot nyo yon. Dapat ang puwerta ng babae, acidic, kaya, para yung lactobacilli o yung good bacteria, ay mapatay niya yung mga bad bacteria. Ang problem sa bacterial vaginosis, mas dumadami yung bad bacteria at namamatay yung good bacteria. Yan po. At ito ang pinaka-most common infection dun sa 15 hanggang 44 years old. So kung akala natin lahat ng pangangati ay yeast infection, hindi po. Actually, mas marami ang bacterial vaginosis. So kailangan natin pumunta dun sa ating OBGYN kasi kailangan ng
antibiotics. Doon nga sa ating kanina, doon sa ating yeast infection, ang gamutan dyan, yung mga Zol, yung mga naririnig nyo, Zol, merong pinapahid, meron din pong iniinom. Pagdating naman sa bacterial vaginosis, pwede din yung iniinom, kaya kailangan nyo magpakita sa inyong OBGYN. Antibiotics po yun, metronidazole. Pero meron na rin yung ini-insert, yung para siyang bullet at ini-insert dun sa puwerta hanggang sa kaloob-looban, pwede rin yun. So, yung inyong OBGYN ang magre-reseta at magtuturo sa inyo ano ang gagamitin nyo. Yung iniinom ba o yung ini-insert na tinatawag nating vaginal suppository. At bakit kailangan gamutin ang bacterial vaginosis? Kasi nga, maaaring madamay ang tubo o ovaryo ng isang babae at maging pelvic inflammatory disease. Ito po, pag nagkaroon tayo nito, mas mahihirapan mabuntis ang isang babae. O kung buntis naman ang isang babae at na-infect yung tubig dun sa bahay bata, maaring magdulot ng maagang panganganak. 7 times increased ang rupture ng panubigan. So dapat ginagamot ang bacterial vaginosis. At dahil bacteria yan, ang katapat niyan ay antibiotics. So yan nga, may creams, may vaginal suppository, at meron ding iniinom. So yung inyong doktor na ang magbibigay sa inyo alin ang nararapat. Pumunta naman tayo sa ikatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng makati at ma-discharge na puwerta. Yung tinatawag nating trichomonas, parasite yan, protozoa. Ang gamutan dyan, antibiotics din, metronidazole, kamukha dun sa bacterial vaginosis, pareho sila. Minsan, sa lalaki, walang sintomas. Pero, sa babae, ito kasi nagkaroon, ang babae, maaaring galing sa lalaki. So, yung lalaki ang nagbigay ng trichomonas dun sa babae. So, kailangan silang gamutin pareho. So, ano muna yung sintomas at ano yung pagkakaiba niya dun sa yeast infection tsaka sa bacterial vaginosis? Yung mga kalalakihan, minsan walang sintomas. Minsan may puting discharge at minsan masakit-sakit pag umiihi. Pero yung mga babae nagkakaroon ng iritasyon. So, makati din. So, makakamot mo, yung may discharge din naman sila. At, syempre, kailangan gamutin kasi maa-affect din niya yung pagbubuntis. Ang kulay ng discharge ng babae, pwedeng gray, pwedeng yellow, makati, mainit, namamaga. Sabi ko nga, kaya nga may drawing kanina ng strawberry kasi mamumula talaga doon sa cervix, lalo na doon sa loob. Kaya kailangan nyo pumunta sa OBGYN nyo. Kasi yung OBGYN o yung doktor lamang ang makakakita sa loob ng puwerta kung talagang pulang-pula na. Ito naman sa lalaki, pwedeng may puting discharge, mainit din kapag sila ay umiihi at parang gustong umihi palagi. So yun yung mga pagkakaiba. At merong mga test na ginagawa ang doktor pagpunta ng Mrs. at Mr. sa kanilang OBGYN. Pwede pong sumama si Mr. pag nagpagamot si Mrs. Or pwede rin sa urologist. Pero pwede rin naman mag-consult kasama na ni Mrs. Iku-culture po yun. May culture analysis. Titignan yung pH. May mga test pa, yung whiff test or wet preparation. So, bahala na po yung inyong OBGYN magpagamot sa inyo. So, inuulit ko, maraming dahilan ba't nagkakaroon ng pangangati at pagkakaroon ng discharge ang babae. So, tignan nyo mabuti dun sa underwear nyo. Ano ba ang kulay? Ano yung sintomas? Isulat ninyo para masabi ninyo dun sa inyong doktor. Kasi nga, pwedeng yeast infection. Pangalawa, dahil sa bacteria, bacterial vaginosis. Pwede din sa parasite, yung tinatawag nating trichomonas. So, yan yung 3 most common. Yung iba, allergy na lang yun eh. Pero ito po yung 3 most common. So, wag niyong isipin, nagkaroon ng discharge,
yeast na agad, hindi po. Pumunta sa inyong OBGYN, sa inyong doktor para ma-examine kayo. Tao, pwede daw ba magka-UTI dahil dyan? Iba pa po yung UTI. Dito nga sa ating, iba pa po yung UTI. Hindi po yun dahil nagkaroon ng discharge. Ang UTI, wala po siyang discharge. Walang kulay, kasi nga, wala namang discharge. May amoy ba yung discharge? Wala, kasi hindi naman nagdi-discharge. May pagkakaiba sa pH nung doon sa loob ng puwerta ng babae? Hindi po. Pero ang makikita nyo lang katulad o kahalintulad kung may UTI kayo, medyo masakit umihi at saka parang mainit pag umiihi. So, iba pa po yung UTI kasi kailangan mag-submit kayo ng urine test, urinalysis para makita kung merong infeksyon dun sa loob ng ihi. Ito po kasing diniscuss ko ay sa puwerta ng babae. Iba po yung ihi. Buntis siya, may discharge daw lumalabas. Sabi ko nga, normal magkaroon ng discharge sa babae, pero kung puti lamang, ay okay lang. Pero itanong nyo po, di ba meron naman kayong monthly check-up doon sa inyong OBGYN? So, ikwento ninyo, depende doon sa sintomas na sinabi ko. Okay, maraming salamat po.